Hataw-Pao Parañaque ang mga umahataw na aksyon at serbisyong kakaiba ni Mayor June Bernabe sa Hataw-Pa Parañaque. Tining kay Rose Solangon at sa lahat ng mga tagapanood ng Gabay at Aksyon. Pero controversial issue natin, Boulevard 2000. Ano po reaction nyo rin? Boulevard 2000 po, reclamation po yan doon sa coastal area natin. Yung mga nag-i-oppose kasi, siguro dapat lang malaman na ito po ay part of the approved Boulevard 2000 by then President Fidel Ramos. Following President was President Erap, ginawa niya yung flagship project. Kaya lang hindi natuloy na binbin dahil nagkaroon ng usapin ng konti tungkol sa Pea Amari. Nung humupa na, siyempre may mga investors na gustong ituloy, lumapit po sila sa akin. There's any company that could give the government a better deal, then sa kanila ibibigay. What happened was, wala namang nag-challenge. After a certain period of time na inilathala, tinuloy na natin. Siya po ay magsisimula na at inisyuan na kasi siya ng ECC, ng Department of Environment, Natural Resources. Di-require lang na DENR na i-explain sa tao na hindi magkakaroon ng baha. First phase ng nagkaroon ng baha sa District 1 sa area ng San Dionisio, La Huerta, Dunggalo. Nagiging apprehensive ngayon yung mga tao, baka lalong bumaha. Ang baho una-una, ang gagaling po yan doon sa mga baradong estero, baradong drainage. Ang ginawa po namin, I invited the contractor to come up with sort of forum to inform the people that meron silang mga interventions. Pumayag naman yung pare, yung mga consultants nga po na they had to fly in from Singapore. Ito po yung humahawak ng reclamation sa Singapore. Nung nag-forum naman kami, nandun po yung Save the Freedom Island, nandun po yung mga ibang NGO, nandun po yung Save the Parañaque River, nandun din po yung mga parishioners, mga perceived leaders around the area, nandun din po yung abogado ni Congressman Edwin Olivares, yung attorney Dionisio. Hindi naman sinasabi na hindi makakabaha. Meron silang gagawin na ma-prevent ang baha. Siyempre may force majeure yan kung minsan pero seeing to it that their intervention will greatly affect the mitigation of flood. Naintindihan naman ng mga tao doon. Thereafter, wala na silang sinabi. I will ask certain groups na mag-hold ng forum sa iba-ibang lugar. Ano ba yung advantage niyan para sa mga taong bayan? Reclamation po yan. Magdadagdagan po ng lupain ang Parañaque at magkakaroon po ng progreso. Tatayo po ng mga mixed-use establishments like hotel, mall, maybe gaming, commercial establishments, entertainment. Yan po ay makakapagbigay ng trabaho sa mga taong bayan. Ang isa pa dyan is bird sanctuary. Tinanong ko kung gaano kalayo yung bird sanctuary doon sa gagawin nilang trabaho. Sabi naman nila, malayo naman daw. Hindi magkaka-epekto. There is a similar situation in Kota Kinabalu in Sabah na yung bird sanctuary malapit din doon sa reclamation nila. And after the reclamation, hindi naman umalis yung mga ibon. Nandun pa rin. As long as ma-improve nila yung mangrove situation, Entertainment City is a separate entity altogether. This is 150 hectares. Puro Parañaque po yan. Maswerte yung susunod na mayor at mag-bloom yung mga pinagtrabahuhan natin. Tatlo na po ang nagsisimula dyan. Yung Bel Grande, Bloomberry na pag-aari po ng mga rason. Pangatlo yung kay Okada, yung pong Aruse. Kung nababalitaan niyo po yung mga nangyayari doon tungkol sa kontrobersiya tungkol sa winds, ako naman ay naniniwala na pag maganda yung proyekto, pag talagang meron silang personal na problema o issue, I'm sure that they will take that personal issue aside and continue with the project. Kasi yung mga proyekto, CEO could be replaced by the corporation. Groundbreaking na kami. They will be needing 15,000 employees. 40% ang obligado sila na kumuha dito sa Parañaque. Empleyado because of our ordinance. Meron ng beautification program si Mrs. Bernabe. Mini-maintain niya ko yung Central Island. Pinipintahan na naman po ngayon. Tatapos na ng tagulan. Sabi ko, i-repaint na uli. Nagtatanim mo sila ng mga bonggabilya sa Central Island hanggang sa may casino na. Mayor, sa talento 2012, kayo mahawak ng Clean and Beautification Program ng Parañaque City. Saan po tayo nakatuto? Magre-renovate kami ng mga plant boxes na nasira, pipintura kami. At yung mga wala pang plant boxes, nag-uumpisa na. Siguro makikita nyo, inuumpisahan na yung sa may bandang papuntang duty free. Gusto sana ni Mayor, yung buong Parañaque na sakop, lahat naka-plant box para uniform. Yun po ang aming asphalt batching plant ay operational na. Nag-asphalto na ho kami sa iba't ibang lugar. Natapos na ho namin yung President's Avenue sa BF. Yung pong Doña Soledad sa Better Living sa Don Bosco. Malaki na ho natapos namin doon. Pumasok ho kami sa Russia Street, corner of UN Avenue. Kahapon nag-asphalto sila doon. Ito yung mga
mga bag, pinamimigay po para sa mga buntis, para kung mga anak sila, meron silang magagamit. Bag na lalagyan na kanila gatas, botelya. So, pinamigay po yon. Sa urban gardening, binigay na ho namin yung mga trophies at mga cash awards ng mga nanalo. According to the statistics na ginawa po ng Department of Health, kung dati daw ay ang hunger incidence ay 29% dito sa Parañaque, bumaba po siya ng 20% because of the urban project. Kasi experimental pa lang siya dati. Lumaganap na po yung proyekto sa mas maraming barangay. So, ini-expect po ng Department of Health na bababa pa yung incidence ng hunger. Meron nung kaming ipapublish na namin pong executive order on the waste segregation. Yan po tawag dyan ay implementing rules and regulation. Nakabase po yan sa Public Act 9003 at doon po sa aming ordinansa. Yung waste segregation ay paghihiwalayin ang tuyo at basang basura. Bawat isang barangay captain, mag-information campaign sila sa kanilang mga barangay para masabi na yung dry garbage ilagay sa plastic, yung wet garbage o yung kitchen waste ilagay sa drum, sealed, at identify nila yung pick-up points. Ang oras lang ng paglabas ng basura ay alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Lagpas po doon, hindi na ho papayagan sila. Kailangan ibalik na ho nila yung mga basura nila sa bahay nila. Kung nahuli sila, ilabas nila kinabukasan mula 8 p.m. hanggang 4 a.m. ulit. Ayaw na ho natin kasi na nakalabas ho yung basura, kundi sa araw, sa oras ng pangolekta. Tulong-tulong po kami na meron babuyan para yung kanilang kanin baboy na iniipon ay kolektahin magbababoy. Dadalhin nila sa kanilang piggery. Hindi na ho pwedeng i-mix yung kitchen waste at saka yung dry garbage ninyo. Kapag dinala ho yan sa transfer station, dahil nag-recycling din ho sila doon, umaalingasaw. If you can compost it at home, that's the best. But kung wala kayong facility, barangay ho yung makikipag-coordinate sa inyo, isasalin nyo po sa mga container ng barangay, sa designated points, at yung barangay nga ay kukuha ng merong piggery at yun ay kukunin na may piggery, papakain sa mga tao to the barangay. Kasi yan po ang mandate eh. The barangays are to coordinate with the city and the city will supervise and monitor that all garbage collection being done at the barangay level. Kukolektahin naman po ng city ay yung dry garbage para dalhin man sa transfer station at mag-further segregation. Tuyo na ho yun. We will see what happens. Meron pa ho kami mga backup plans na kung mag-a-adjust. But there will also be sanctions and penalties. So kung hindi po susunod yung mga taong bayan, meron pong fine na 300 pesos up to 1,000 pesos and or community service. At first, no segregation, no collection. But if they violate, then pasok po yung penalty. Nung po ang aming celebration ng cityhood ay meron po kaming binlow out ng mga special children na amin po mga kliyente sa Bahay Aruga. Dinala po namin sa Enchanted Kingdom. Tunghayan po ninyo ang amin pong masayang blowout sa mga special children namin. At meron mga battered women dyan nakasama. Sa April 22 po, merong fun run. Ang purpose po nito ay para sa aming Rotary Homes. Together with Angkop ay mangangalap ng materyales para itayo ng mga beneficiaries doon. Katulad po ng mga ibang villages na ginagawa namin dito with Gawad Kalinga. We want to create awareness. Number 2, we want to do fundraising. And number 3, we want to solicit sponsors so that we could have more construction materials. That's April 22. Huwag niyo pong kalimutan. We will come up with further announcements here in radio and in print media. Araw po ng March 1 ay meron pong medical mission na ginanap sa Baclaran Central at ito po ay sponsored by Mercury Drug Corporation. Taon-taon po yan, ginagawa po namin. Tulong po ng inyong lungsod, sponsors katulad ng Mercury sa kalusugan ng ating mga kababayan.
Ako pala yung magpapasalamat doon sa mga amiga kong Mayor, Mayora ng Santa Rosa City at Binyang City. Kay Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa at kay Mayor Lenlen Alonte Nagiat ng Binyang. Salamat po sa inyong pag-greet sa akin ng aking pong 48th birthday. Ito po si Mayor Florencio Bernabe na nagsasabi po na hataw pa Parañaque.